Naaalala niyo pa ba si Isabel Granada? Ano nga ba ang tunay na dahilan? Bakit siya biglang namatay na talaga namang ikinagulat ng mga taga-suporta nito sa Pilipinas? Sa videong ito, samahan niyo akong balikan ang tunay na nangyari ng pagpanaw ni Isabel Granada. Si Isabel Granada ay isang aktres, singer, commercial model at licensed pilot sa Pilipinas. Kilala siya sa kanyang angking ganda, talento sa pag-arte at pagkanta at pagiging isa sa mga popular na artista noong 1980s hanggang 2000s. Ipinanganak siya noong March 3, 1976 sa Maynila mula sa kanyang ama na si Humberto Granada, isang Spanish-Filipino at military pilot, at sa kanyang ina na si Isabel Villarama na isang singer. Si Isabel ay nag-aral sa Philippine Air Transport and Training Services at naging licensed pilot kalaunan. Early 1980s, una siyang nakilala bilang bahagi ng sikat na youth-oriented show na That's Entertainment sa ilalim ni German Moreno o Kuya Germs. Isa siya sa mga Wednesday group na kinabibilangan ng iba pang mga teen stars. Noong dekada 90, lumabas siya sa mga pelikula sa bansa gaya ng Ligaya ang Itawag Mo Sa Akin 1997, Ikaw Lang Ang Mamahalin 2001 at marami pang iba. Si Isabel Granada ay inalala bilang isang magaling na aktres, singer at inspirasyon ng maraming Pilipino. Isa siya sa mga multi-talented stars ng kanyang henerasyon na hindi lang nagtagumpay sa showbiz kundi pati na sa ibang larangan gaya ng paglipad ng eroplano. Bilang isang singer, nagkaroon din siya ng awitin tulad ng Crush na Crush Kita at Di Na Bale. Sa hindi inaasahang pangyayari noong 2017, ikinalungkot ng kanyang mga fans ang kanyang pagpanaw. Bago ito, October 20, 2017, si Isabel Granada ay dumating sa Doha, Qatar kasama ang kanyang asawa na si Arnel Cole. Inimbitahan kasi siya bilang isang guest speaker sa isang event para sa Filipino community sa Qatar na inorganisa ng Philippine Department of Trade and Industry o DTI. October 24, 2017, nagilahok naman si Isabel sa ilang aktibidad sa Doha, Qatar, kabilang na ang pagbibigay inspirasyon sa mga overseas Filipino workers o OFWs. Masaya at aktibo siyang nakikisalamuha sa mga kababayan natin doon. October 25, 2017, habang nasa isang business meeting kasama ang kanyang asawa at ilang kasama, bigla siyang hinimatay at nawala ng malay. Dinala siya sa Hamad General Hospital kung saan napag-alaman na siya ay nagkaroon ng brain aneurysm. Ang brain aneurysm ay isang pagbukol o pagnipis ng ugat sa utak na maaring pumutok na nagdudulot ng pagdurugo sa utak o intracranial hemorrhage. Matapos siyang isugod sa ospital nung panahong iyon, natuklasan din ng mga doktor na si Isabel ay nagkaroon ng aneurysm rupture na nagdulot ng massive internal bleeding sa kanyang utak. Bukod pa rito, nagkaroon din siya ng multiple cardiac arrest na lalo pang nagpalubha sa kanyang kondisyon. Sa mga sumunod na araw, October 26 hanggang November 3, 2017, si Isabel ay nanatiling comatose sa ICU o Intensive Care Unit. Ayon sa kanyang asawa, wala na siyang malay at hindi na tumutugon, bagamat patuloy ang pagsubok ng mga doktor na iligtas si Isabel. Maraming kaibigan, kapwa-artista at mga tagahanga ang nagdasal para sa kanyang pagaling. Matapos ang mahigit isang linggo sa coma, si Isabel Granada ay pumanaw sa edad na 41 years old noong November 4, 2017. Kinumpirma ito ng kanyang asawa sa pamamagitan ng social media kung saan emotional niyang ibinahagi ang kanyang pamamaalam kay Isabel. November 10 hanggang 11, 2017, ang pag-uwi ng kanyang labi dito sa Pilipinas kung saan maraming Pilipino ang nagbigay ng respeto sa kanyang burol. Maraming artista at personalidad ang dumalo upang ipakita ang kanilang pagkikiramay. November 12, 2017, inilibing si Isabel sa Loyola Memorial Park sa Parañaque City. Maraming nagbigay ng huling pagpupugay sa kanya at inalala siya bilang isang talentadong aktres, singer at piloto na may mabuting puso. Ang kanyang biglaang pagkawala ay isang malungkot na pangyayari, ngunit ang kanyang alaala ay nananatiling buhay sa puso ng kanyang mga mahal sa buhay at mga tagahanga.